May bago na namang loan app sa Google Play Store na talagang kare-release lang this August 2025. Bagong-bago po talaga siya. Alam ko, naghahanap ka ng review tungkol dito sa loan app na ito, which is itong si Money Madali Loan App. So, fresh na fresh, mainit-init pa. As the moment that I'm filming this video, makikita nyo dito, wala pa po siyang review. Wala pang nakapag-download. Malinis na malinis yung record niya. Well, kay Money Madali Loan App nga po pala, instant cash loan and instant loan offer po yung binibigay niya po sa atin. We can download this app anywhere po. But wait lang ha, dahil bagong loan app nga po ito, let me share with you first. Ako muna yung magta-try nito. Ako muna yung magti-take ng risk. Bago nyo pa lang siya, subukan. At least may idea na kayo. Para din aware kayo. Para ba mag-apply dito? Ano yung mga requirements na kailangan nila? Since itong loan app na ito nga, hindi siya mahigpit. Hindi nangangailangan ng income proof or payslip po. You just need to fill up lang po yung mga info po or yung mga details po na kailangan nila. That you should know, no? Para alam mo na agad yung process ng application. Well, lahat po ng details kay Money Madali Loan App, isi-share ko yan sa inyo. Kaya stay tuned and keep watching. Well, disclaimer lang po ha before I start. This video is not sponsored po and just based on my experience lang po na gusto ko lang po siyang i-share sa inyo para bigyan ka ng heads up regarding sa loan app na ito. Dahil itong loan app na ito na bagong-bago nga lang, lapitin na lapitin talaga tayo sa mga bagong loan apps natin. Hindi tayo papayag na hindi po natin ito masilip or masubukan man lang mismo. Nakita ko kasi siya sa isang ads lang po talaga. At makikita nyo dito, familiar sa inyo to, di ba? Si ate girl na medyo madami siyang mga loan apps po talagang hinahandle or ini-endorso po. At nakita ko kasi dito yung logo ni XL Cash Lending. Kaya sabi ko, anong loan app ito? And I am pretty aware talaga na loan app na naman ito. And I thought nga si XL Cash Lending ito. Kasi ito nga yung logo dyan or baka magkapatid sila, no? Kaya napapindot ako ng install now at nag-direct naman ako sa aking Google Play Store. At nakita ko nga doon na si Money Madali Loan App pala ito. Na under po kay Best Friend Lending Corporation. Well, tinignan ko agad sa list of recorded online lending platform at hindi ko naman siya makita po, no? Wala siya doon. So, I think dahil bago siya. So, let's see. Well, kaya nga kapag mga itong mga bagong loan app po, no? We must be watch out talaga. Kasi napakahalaga po talaga ng legalities po nila. Though hindi ko sinasabi na lahat ng loan app na nasa SEC website is legit talaga. Ang dami rin nakaregister dyan na hindi rin talaga natin nagugustuhan yung kanilang mga pa-offer. Kaya nga sinisilip ko siya mismo. Well, ano't ano pa man, sinubukan ko po siya. Dinownload ko po yung app. So, open natin. So, here po, may bubungad sa atin na user privacy policy that I need to agree or allow po para makapag-proceed ako sa application ko po. So, kung nakimagtaka dito ha, kasi ganito po talaga yung mga OLA or loan apps po na dina-download natin. We need to agree this one talaga. So, kinonfirm ko siya. Well, here po, as usual, I need to provide my mobile phone number po. And then, after that, click natin yung get code para makareceive tayo ng OTP po. At surprisingly po, ang nagpadala sa akin is si Happy Pera. Isa din po siyang loan app po na nag-exist siya before. So, I think ito din siya or kapatid niya or mag-best friend sila. But anyways, no, I have no choice naman kundi i-enter din yung code dito. And right after po, dito po sa homepage po ni Money Madali po, nagpapautang naman pala siya ng up to 65,000 pesos. So, kanina, sa Google Play, ang advertisement niya doon is up to 40,000. Ngayon naman dito mismo sa pinaka-homepage niya is up to 65,000 pesos. But guys ha, so mga bago pa lang dito sa online loan app world, so hindi siya guaranteed po na ito talaga yung maximum credit limit po yung ibibigay talaga na offer sa atin. So, ang swerte naman natin, no? Kung itong buong 65,000 i-offer talaga nila sa atin. Though, meron naman talagang mga loan app na gano'n, pero usually, mag-uumpisa tayo sa maliit po na amount. Well, to know more, no? Kinlik ko tong apply now. And then here po, I need to agree na naman po nitong privacy policy. Parang ulit-ulit na lang. Anyways, I have no choice pa din. Kaya, kinlik ko po itong agree. And then, agad-agad po, mamimili po tayo ng ating ID po na gagamitin po dito sa loan app po na ito. May recommended ID type po sila, may other options po sila. So, kahit isa lang po dyan, piliin po natin. And then, after po nyan, pipicturean po natin yung ating ID. So, meron naman po silang demo on how to do it. And then, kapag napicturean po pala natin, mag-auto-capture na rin po yung ating details, including our full name, our ID number, and our birthday. So, check na lang natin kung tama ito. So, after that one, is the selfie verification naman po ito. So, mag-selfie lang po tayo dito, guys. And then, right after is the identity information na po. Ito po is the basic information, the personal information po na hinihingi po nila. And then, dito po sa baba po na portion po, buti naman mga optional tong mga to, which is we don't need to provide, no? Lalong-lalo na itong mga Facebook and Viber account. So, buti na lang naman, optional. Well, after po nito, followed by the work information po. Well, ito nga po pala yung mga profession po na nire-require po nila. And dito po, no, tumatanggap po sila kahit student po, unemployed, housewife, freelance, and as well
single as employed ka, no? Well, mapa-housewife, student, or unemployed man po, no? We need to provide pa din po yung mga company details or income details dito. So, walang pinagkaiba. Kasi hindi naman sila nanghihingi ng income proof. So, kailangan pa natin fill upan whether we like it or not. And then, after po pala natin ma-provide tong details sa work information, ang next po nito is the emergency contacts na po. So, dito po, 5 po yung hinihingi po nilang emergency references po natin or contact references po natin, which is magdadirect po siya sa ating phone book list. So, nakakatawad ba itong portion na ito, but we need to provide this one. Hindi tayo pwede mag-skip po dito. Well, right after naman is the withdrawal information naman po. So, here guys, so pipili tayo either e-wallet ba or bank account ba. So, ito po yung portion na we need to provide our disbursement account po. Na in case na tayo po ay willing mag-loan dito po nila isi-send. So, usually for me guys, no, I choose e-wallets po. So, ito yung mga available nilang pagpipilian, but for me, I choose still GCash po. Kasi mas madali for me na ma-notice. And make sure dito po ha, sa portion na ito na tama talaga yung GCash account nyo. Kasi send talaga nila yan sa inyo. Mas maigi na tayo pa rin makaka-receive talaga, diba? Well, right after po nito, no, agad-agad, sabi ko nga sa inyo, instant loan offer po yung binibigay niya talaga. So, sa akin, meron siyang offer po na 4,000 pesos. Then may loan period tayo. 2 binigay sa atin, 2 periods and 3 periods. Well, ito yung details niya sa 2 terms, no? So, disregard na natin yung schedule 2 ng repayment kasi sabi dito, kapag nakapag-repay tayo on time sa schedule 1, mawi-waive naman tong pangalawang schedule. So, dito tayo mag-focus sa schedule 1. Well, here guys, meron siyang interest rate sa akin, 560, and then may principal amount ako na 3,960. Kaya kung makikita nyo dito sa first period ko, ang babayaran ko po sa 4,000 na loan amount na offer nila is 4,520. But wait, ang tanong dito, buo ba siyang matatanggap? Well, dito guys, sa baba, makikita nyo dito, meron siyang service amount na 1,000 pesos. As you can see po, may nakalagay po na minus 1,000 pesos. So, ibig pong sabihin po nito na itong 1,000 pesos na service amount niya po, ibabawas siya sa loan amount. Kaya ang matatanggap ko na lang po most probably is 3,000 pesos. So, clearly, ang service amount po niya is 25% of my loan amount. Hindi siya buong matatanggap. And then, may interest rates pa ako, diba? Na 520, diba? Kasi ang ibabalik ko nga is 4,520. And take note of this ha, hindi ko nabanggit kanina, na pa 7 days to pay lang po ito. So within 7 days to pay, kailangan natin isettle yung utang po natin sa kanila. Okay, nabit ko lahat, yung service fee, interest fee, for 7 days to pay, no, ang effective interest rate po niya is 38% of my loan amount. Mataas. Mataas siya guys. For 7 days to pay to ha. Well, para din may idea kayo sa 3 periods po. So ganun din naman. Makikita nyo dito, may service fee po siyang pinabawas din na 800 pesos kasi long period siya. Kaya naging 800 pesos. Mas mahaba nga yung loan terms, mas mataas yung interest. Alam nyo yan. Well, don't worry kung ayaw naman po natin siyang i-grab and kung ayaw natin mag-stay yung ating information dito, we can delete naman the app. Meron siyang portion dito to delete. Well, anyway, sino na po nakapag-try kay Money Madali loan app? So, though may matatanggap tayo na cash naman, pero sobrang taas. Mataas para sa akin yung interest rate niya for 7 days to pay. Sa akin, natagal-tagal ko na nag-review ng mga loan apps na katulad din nito. So, hindi po talaga siya reasonable. And for me, hindi ko siya ma-recommend guys, pero wala akong magagawa. Kung gusto niyo pa rin siyang utangan, at least I'm done with my part no, na i-share yan sa inyo bago nyo pa siya i-try. Pero pag-isipan nyo mabuti and of course, borrow only what you can afford to handle. And then sa mga nakapag-try po dito, paki-comment down below para aware rin po iba nating viewers. So don't worry, palagi naman po ako mag-update sa inyo, kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!